Tatlong Chinese zodiac sign na nakakaakit ng tagumpay sa pinansyal sa linggo ng ika-30 ng Desyembre taong 2024 hanggang ika-5 ng Enero taong 2025. Sa pagitan ng ika-30 ng Disyembre taong 2024 hanggang ika-5 ng Enero taong 2025, tatlong Chinese zodiac sign ang makakaakit ng tagumpay sa pananalapi. Sila ay Ox, Goat, at Pig. Ngunit una, narito ang mga pangkalahatang mensahe ng tagumpay sa linggong ito. Ang I Ching hexagram ng tagumpay para sa linggo ay Thunder over Wind, #32, na nagiging Wind over Water, #50. Ito ay nagpapakita na ang unang susi sa tagumpay ay malawak na kilala, ang kagustuhang magtagumpay sa mga pangarap at layunin ng isang tao. Ngunit karamihan ay nakakalimutan na may pangalawang susi din, ang pangangailangang ilipat ang gayong karanasan sa mga nakababatang henerasyon upang ang mundo ay patuloy na bumuo sa gayong tagumpay at gawing mas maganda ang lahat. Ang isang self-centered na diskarte ay magsasanhi lamang ng anumang paunang tagumpay na maging isang pagkabigo sa hinaharap habang ang bedrock ay gumuho. Kaya, tanungin ang iyong sarili sa linggong ito kung paano ka magiging positibong puwersa para sa kabutihan sa mundo sa pamamagitan ng anumang paraan na magagamit mo at saan man mo gustong iwan ang iyong pamana para sa mga susunod sa iyo. Kung sa tingin mo ay tinawag ka, ngayon ang magandang panahon para makipag-ugnayan sa iyong mga nakatatanda at tuklasin ang kanilang karunungan tungkol sa mga bagay na maaaring hindi mo napag-isipan noon. Ngunit hindi mo kailangang limitahan ang iyong sarili sa karunungan lamang sa iyong pamilya. Ang pagbabasa ng mga memoir at autobiographies ay maaaring gawin ang parehong at kaya maaari mong ilantad ang iyong sarili sa magandang kaalaman ng nakaraan at kung paano malaking imbensyon dumating upang baguhin ang aming paraan ng pamumuhay, kung ito ay isang safety pin o ang bullet train. Ox, mayroon kang malalaking bagay na dapat abangan ngayong linggo, lalo na kapag narito na ang 2025. Ang mga bagong pinto ay magbubukas para sa iyo, at ang iyong tagumpay sa pananalapi ay magpapakita sa iyo ng kapangyarihan ng pagtitiyaga at positibong paniniwala sa iyong sarili. Para sa karamihan, ang tagumpay na ito ay direktang resulta ng iyong kakayahang magturo sa iba at, sa gayon, makita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng isang guro. Sinasabi nila na 2 beses kang natututo kapag nagtuturo ka, at ang karanasang ito ang magiging dahilan sa likod ng iyong tagumpay. Maaari mo ring matuklasan na ikaw ay mas matalas ang mata at sabik kaysa sa ibinigay mo sa iyong sarili ng kredito, lalo na kapag namumuhunan ang iyong pera sa ilang mga lugar. Kung naranasan mo na ang nakalipas na mga hadlang sa pananalapi, magagawa mo ng mabuti kung tumutok ka sa pagpapalakas ng mga personal na hangganan sa linggong ito. Iyan ay magpapakita sa iyo kung sino ang iyong mga tunay na kaibigan, sa pamamagitan ng paggalang sa iyong mga kagustuhan, at kung sino ang naruroon para lamang sa magandang panahon o lihim na pagnanais na pigilan ka. Hindi mo dapat baliwalain ang mga pulang bandila sa arena na ito. Ang power color para sa iyo ngayong linggo ay violet. Ang mga bulaklak na may parehong pangalan ay magiging isang mahusay na paraan upang ipakilala ang enerhiya na ito sa iyong buhay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa isang florera sa iyong work desk. Ganoon din ang gagawin ng mga violet sugar plum. Pangalawa, kambing, magiging matagumpay ka sa larangan ng pananalapi ngayong linggo. Higit pa kung namuhunan ka ng iyong kayamanan sa mga tradisyonal na espasyo ng paggalugad at paglago, maging sa mahalagang metal na alahas, anti-gong kasangkapan, tradisyonal na palayok, o kahit na mga painting at portrait. Ang iyong tagumpay ay direktang magreresulta mula sa iyong kakayahang matuto mula sa iyong mga nakatatanda at sa mga nauna sa iyo sa kontekstong pangkasaysayan. Kaya't ang pag-aaral ng mga libro sa kasaysayan o pakikinig sa mga podcast sa paksa ay magiging lubhang kapaki-pakinabang dahil patuloy nitong panatilihing bukas ang enerhiyang ito sa iyong buhay. Kung nakaranas ka ng mga financial blocks, tanungin ang iyong sarili kung ito ay isang tunay na bloke o isang naisip na bahagyang batay sa maling paghuhusga ng mga inaasahan. Halimbawa, kung ang isang puno ay tumatagal ng 5 taon upang tumubo at mamunga, hindi ka maaaring maiinip sa 3 taon. Ang kulay ng power para sa iyo ngayong linggo ay berde at pinagsamang ginto. Ang filigree o embroidery work na gumagamit ng mga kulay na ito ay magkakaroon ng malakas na epekto sa iyo. Ikatlo, baboy, ang iyong tagumpay sa pananalapi sa linggong ito ay magiging isa para sa mga edad. Lalo na dahil 2025 ang magiging usap-usapan malapit sa simula ng linggo,
kaya nagbubukas ng mga landas para patuloy kang umunlad at umunlad. Ang iyong tagumpay ay magreresulta mula sa paglalagay ng iyong mga itlog sa maraming basket at pag-alam na dapat mong alagaan ang iyong mga pangangailangan sa kaligtasan bago pag-usapan ang kasiyahan sa mesa. Kung nagsakripisyo ka ng mga araw ng bakasyon upang makita ang mga bunga ng kanilang paggawa ngayon. Ang maliliit na kagalakan ay isang mas mahusay na paraan upang panatilihing buhay ang iyong espiritu sa gitna ng mga layunin, maging iyon ay ang pagkakaroon ng isang tasa ng bagong timplang kape sa umaga, pagkaway sa isang dogo ng kapitbahayan habang naglalakad, o pakiramdam lamang ang simoy ng hangin sa iyong buhok pagkatapos ng isang sariwang gupit. Kung nakaranas ka ng mga problema sa pananalapi sa nakaraan, maaaring kailanganin mong tingnan ng malapitan ang mga tao sa iyong pinalawak na pamilya na maaaring wala sa puso mo. Magiging kapaki-pakinabang ang pagsusuot ng palawit o anteng-anteng upang itakwil ang mga naturang bloke. Ang kulay ng power para sa iyo ngayong linggo ay slate gray. Subukang yakapin ito sa pamamagitan ng iyong mga pagpipilian sa wardrobe dahil yun ang magdadala ng kapangyarihan sa iyong mga yapak. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.